Marami sa ating mga Pinoy ang budget conscious at naiintindihan natin kung bakit. Iba-iba yung mga pinanggagalingan natin sa buhay, yung iba maliit lang yung budget, yung iba mas medyo nakakaluwag, pero lahat tayo, we are always on the lookout for good deals, di ba? Hindi porke mura siya, sulit siya. May mga murang cellphone pero hindi siya sulit. At meron namang mga cellphones na medyo mas mahal ng konti pero masasabi mong sulit siya kasi yung mga features na nakukuha mo sa kanya ay di hamak na mas malaki, mas marami, or mas maganda kumpara dun sa mga mas low budget na phones. So bakit ko sinasabi to? Well, ang topic natin ngayon ay itong phone na ito, Poco M3 Pro 5G. Ang retail price nito ay nasa 9,000 pesos pero nagsisale siya for only, hula nyo, magkano? 7,500 pesos lang. Ito na yata ang pinakamurang 5G smartphone kaya mapapaisip-isip ka talaga kasi it's not something that you'd expect, di ba? Pag sinabi mong nasa sub 10K price range, normally isipin mo ay 4G lang yan, ay HD lang screen yan. So mapapaisip ka talaga, di ba? Anong meron sa Poco M3 Pro 5G? Anong meron sa kanya? Bakit sobrang mura niya? Let's go and check out what's in store for the Poco M3 Pro 5G. So this is the box that the Poco M3 Pro 5G comes in. Familiar Xiaomi Poco yellow with the model printed in front, and you have the 5G logo right here. Medyo maliit, ayan. Mas malaki yung nakaprint sa gilid. Kitang-kita. Walang pagdududa, hindi may kakaila na ito ay isang Poco M3 Pro 5G. At sa baba, we have some specs printed right here. So it says here that we have the Power Black colored variant with 6 gigs of RAM and 128 gigs of ROM. Alright, so let's open it up. Tadaan! So meron tayong maliit na packet. At kunin natin siya. We have the SIM remover right here. And inside, we have some stickers from Poco. Everything you need, nothing you don't. Yan ang mahiwagang tagline ni Poco M3 Pro 5G. Over here, we have some documentation. We have the quick start guide, warranty card, and the safety information card. Dito naman, alam na this, it's the jelly case. Check that out, guys. Over here, of course, we have the unit. We're gonna open it up. So here is the unit itself, and we have the Power Black colored variant. As you can see, nag-iiba-iba yung kulay niya. Medyo reflective at may pagka-glastic yung back niya kung tatawagin. It's made of polycarbonate plastic. Madaling masmudge pero maganda siyang tignan, di ba? And as you can see right here, you're not gonna miss it because it's so huge, this area being occupied by our triple camera module, 48MP f1.8 main camera, 2MP macro camera, and a 2MP depth sensor. Pagdating naman sa harap, yung ating display is a 6.5-inch IPS LCD display, full HD resolution, at itong maganda sa kanya, 90Hz ang kanyang refresh rate, guys. High refresh rate na yan. Ibig sabihin lang yan, mas mabilis yung pag-update ng ating screen, much smoother user experience overall pagka ginagamit mo siya. So over here, we have the power supply unit or yung PSU. So ito yung close-up ng ating PSU. Hindi ko siya masyadong mabasa, guys, dahil malabo na ang mata ng kuya nyo. Pero hulaan ko na lang siya bilang binasa ko siya sa spec sheet. 18 watts dapat yung maximum output ng PSU na ito, at kung makikita nyo, bilog yung kanyang saksakan. So kung wala kayo nung universal na outlet, you're gonna have to use a converter or an adapter. Ito naman yung kanyang USB Type-C cable. Ito yung close-up niya, napakagandang cable. Tap natin siya at tingnan natin kung anong meron sa Poco M3 Pro 5G.
So guys, ito yung ating Poco M3 Pro 5G. It runs Android 11 out of the box with MIUI version 12. We have 6 gigs of RAM, 128 gigs of storage. Pero ano pang maganda dito, it's powered by the MediaTek Dimensity 700 5G. Kung familiar kayo sa MediaTek G85, nasa ganon yung level niya. Pero mas angat siya ng konti pagdating sa CPU and GPU performance. Pero ito si Dimensity 700 5G, siya yung pinakamababa dun sa Dimensity series. So you have Dimensity 700, Dimensity 800, 900, 1000, 1100. I think the max right now is 1200. So entry level pa siya, kumbaga, dun sa Dimensity series. Pero okay na kasi naka 5G ka, di ba? And yun nga, pagdating sa performance, ang katapat nito is the Helio G85, which is masasabi natin na ito yung reference natin for mid-range smartphones ngayong 2021. So looking at the bottom, you have the usual arrangement. You have the bottom firing speakers, USB Type-C port, and over to the top, you have the 3.5mm audio port. Over to the left, you have the volume rocker and the power button, which also contains the fingerprint scanner. The side-mounted fingerprint scanner is my favorite. Pagka nag-a-unlock ka ng phone, naturally, you're gonna have to press the power button anyway. So might as well scan your fingerprint while you're doing it. So now I'm gonna take some sample photos using the different cameras on the M3 Pro 5G. I'm gonna take shots of different subjects, different sceneries. Tignan nyo siya, sabihin nyo sa akin kung nagandahan ba kayo o hindi. Alright, pagdating naman sa battery, we have a 5,000 mAh battery. It charges at 18 watts. Hindi na masama. I would probably complain kung mas mababa pa dyan, pero masaya na ako sa 5,000 mAh. Yung 18 watts, medyo sakto na lang siya for 2021. Dati, mabilis pa siya pero ngayon, meron ng mga umaabot ng 60 meron pa nga 90 watts yung charging. So guys, balik tayo dun sa tanong natin kanina. Ano bang meron sa Poco M3 Pro 5G or ano bang wala sa kanya at bakit ang mura niya? Para sa presyong 9,000 pesos or discounted down to 7,500 pesos, ano makukuha mo? You get a very nice phone, obviously. Maganda yung pagkakagawa niya. Performance-wise, napakabilis. Dimensity 700. You get 5G, of course, which is the point of getting this phone. Yung screen mo, naka 6.5 inch ka na, IPS LCD display at best of all, 90 Hz. Yung refresh rate niya, full HD So kung may reklamo lang ako, siguro yung viewing angles niya hindi ganun kaganda. Pagdating naman sa software, naka Android 11 ka na. MIUI 12, which is the latest and greatest Android and MIUI version that you can get. May ibang mga nagsasabi online, di nila masyadong trip yung MIUI. Para sa akin, sakto lang. There are some minor complaints siguro, mga minimal issues, bugs. Like for example, yung dark mode niya, hindi masyadong magandang implementation. But overall, sanay na kasi ako sa MIUI. I've been a Xiaomi and Poco user for many years, so can't really complain. I appreciate it for what it is. Camera performance niya, for me, one of the best that you can get for the price. Kung maalala nyo, si Ate Angel ni-review niya yung Poco M3 at nung nakita niya yung results dito sa M3 Pro 5G, wow, na-impress talaga siya. Malaki daw yung difference. So, visually, mas maganda talaga yung nakuha natin dito. So, ulitin natin, ano nga ba yung mga cons or yung mga downsides nitong M3 Pro 5G? Aside from the screen, which isn't the best looking IPS LCD screen that I've seen, I can't really think of anything, guys. Actually blows my mind
how Poco is able to offer this phone at such an affordable price. And I wish I could offer more counterpoints for the sake of balance, pero yung iba nitpicks na lang eh. Hybrid dual SIM mga flagship nga dyan, wala ngang expansion 3. Better cameras maybe, but hindi rin eh. Kasi ako satisfied ako sa picture quality tsaka sa video quality ng M3 Pro 5G. Tignan nyo na lang. Baka kayo, meron kayong puna o meron kayong reklamo sa M3 Pro 5G. Iwan nyo na lang sa comment section, sabihin nyo sa akin kung ano yung gusto nyo makita para naman siguro sa next version sa M4, di ba? Doon natin makita yung mga improvements ni Poco. Padala natin sa kanila yung feedback natin. So, that's it for our Poco M3 Pro 5G. If you have any questions, if you have any negative feedback, yun nga, kagaya niyan, di ba? May reklamo kayo, iwan nyo sa comment. Did you like this video? Thumbs up naman kayo dyan. Subscribe na rin kayo para support na rin sa channel. And with that, I'll be seeing you guys in the next video. Paalam!